Una po sa lahat, magandang hapon po, no? Tanong ko lamang sa inyo, ano bang gusto niyo makamit dahil ngayon po ay bare months na? Ano bang gusto mo makamit? Ano po, makasama yung buong pamilya. Masama ang buong pamilya, Oo. no? Sa tingin mo, mas masaya ba itong darating na Pasko kumpara dati o ano sa tingin mo? Hindi ko rin po masasabi kasi may time na masaya pag Pasko, may time din na malungkot pag wala ka ng magulang. I see. Eto, mamili kayo din sa tatlo. Ano bang nakakatakot sa tingin nyo? Pag-ibig, utang sa pera o kamatayan? Ano bang pinaka nakakatakot dito at bakit? Kamatayan. Bakit? Kasi once na mamatay ka, hindi mo na makikita kung nasan yung mga pamilya mo. Hindi mo na alam kung paano mangyari sa buhay nila. Mm. At higit pa sa lahat, siyempre, solo sacrifice po yung magiging ina. Mm. Magiging solo sacrifice po ng isang Mm. ano. Naintindihan ko, no? Pero halimbawa, gusto mo buhay ng napakahabang panahon. Ilan pa kayang taon sa tingin nyo? Hindi ko rin po masasabi kasi po, di natin masasabi kasi pag oras na natin, oras na talaga natin, wala tayong magagawa. Mhm. Siyempre kasi yun nga, no? So wag naman sana halimbawa kunwari sa gitna ng interview bigat tayo dito ng Opo. gitlat. O wag naman sana do ano kung posible magkaroon ng flash flood dito kasi nasa mataas tayo. Pero alam mo yung kakaibang pwede may mangyari sa atin, no? Kasi ang buhay lang talaga ay maiksi lamang. Parang ganito lamang yan. Kayo ba'y mahilig manood ng magbasa sa social media? Ng mga ano. Like mga nababasa niyo sa Facebook, kayo ba'y nag-social media, TikTok? Minsan po, nanonood po kami din sa Facebook yung mga content creator. Mga nakita. Pero tanong ko lamang, familiar ka ba sa balita yung nangyari sa isang lalaking nakikipag-usap lang o nakikipagdebate sa mga estudyante, siya binaril lang ng sniper sa leeg. Familiar ka doon? Hindi po. Hindi. Sige, kwento ko sa'yo ng mabilis ha. Ito kasing tao na to ay normal lang sa kanya makipag-usap sa ibang tao. So, ang ginagawa niya, lagi siyang bumibisita sa mga malalaking university para makipagdebate sa mga estudyante pero hindi para makipag-away. Kung hindi magpalitan ng kung anong ideya nila kung saan nagkakasundo. Ang problema, dahil sa kanyang ginagawa, syempre yung mga taong galit sa kanya. Normal lang naman eh. Ang problema, isang araw noong September 10, September 11 dito sa Pilipinas, habang siya ay nakikipagdebate sa mga estudyante sa isang university sa Amerika, sa Utah, ay suddenly, ang isang pinag-uusapan ay tungkol sa mass shooting. Ito yung po yung mga nagdadala ng baril, akala mo normal lamang, tapos yung pala namumutok na, nagbabaril na, di ba? Dito sa Pilipinas, illegal magdala ng baril, kailangan may permit. Ang punto lamang, sa gitna ng siya nagsasalita, may isang suspect, siya ay binaril ng sniper, tumama sa leeg, kita sa video. Kumalat yan sa lahat-lahat sa internet. Unfortunately, namatay yung lalaki na ito at yung suspect ay nahuli at nanganganib na siya ay mamatay dahil death penalty doon. Pag pumatay kasi ng tao doon, death penalty kagad sa kanila. Ngayon, tanong ko lamang sa inyo, solusyon ba ang bala para iusin ang problema sa hindi pagkakasundo? Hindi rin po. Bakit? Kasi, siyempre, once po na magdala ka ng illegal materials na bitbit mo sa loob ng katawan mo. Siyempre, pag once po na makapatay ka, ang hahatol po talaga sa iyo ay yung batas. Yung anong susundin sa batas, yung magiging siyempre, magiging kawawa rin po yung sarili. Yung kunyari po, what if sa akin, ganun mangyayari. Tapos, babaril ako. Siyempre, yung sarili ko naman po yung madadown sa kulungan. Kasi hindi mo rin po masasabi kung masarap sa kulungan. So, mahirap, ganun po. Diba? Kasi iba-iba naman po ng mga ano sa buhay yan. Sa tingin mo ba, sa ganitong mga pangyayari, ikaw ba'y nakaranas ka ba na hindi ka nagkakasundo sa isang tao? Naranasan mo ba yun? Naranasan naman po. Yung hindi kayo nagtutugma sa inyong paniniwala? Hindi po. Opo na. Pero naisip mo ba parang yung tao to gusto mo ng ganonin o hindi mo pa naman naiisip? Hindi naman po. Yung ano lang po, yung nagtatanim po ako ng galit pero nawawala rin. Kasi yun yung problema, no? Lahat naman tayo nakakaranas ng ganyan. Pero sa isang lalaki, alam niyo yung suspect niyan, 22 years old. Opo. Imagine mo, hindi lang sila nagkakasundo sa pananaw lamang, abay naipon na ang galit. Tapos ang ginawa niya, binaril niya, bumili ng rifle, tapos pinagplanuhan niya, at isang bala lamang ay tumama pa sa leeg. Ika nga sabi ng maraming eksperto, parang hindi siya isang professional na sniper. Kasi isang professional sniper, babarilin mo, hindi sa leeg eh. Opo. Pwedeng sa ulo, pwedeng sa puso, yun. Siguro, maaaring nagkataon, ayoko sabihin salitang tsamba kasi sinasabi ng iba, Opo. biglang tumama sa leeg. So, kung saan ay talagang yun ang ikinamatay nung lalaki na yun.
Kaya, yun yung dahilan kung bakit nakita natin, sa mundo na talaga, napaiksi. Huwag naman sana nga, bigyan sa kita yung interview, ligaw na ba tumama sa atin, no? Kaya ang hirap talaga. Pero ito po, sa tingin nyo, patas ba ang buhay o hindi patas? Hindi rin po. Bakit? Kasi may mga tao mapanlamang. Katulad ni Shala Diskaya Mhm. na kinurakot yung ano, tawag nun, yung puhunan para sa mga taong di karapat dapat bumahayong sa mga bahay, ganun. Oo. Yung sa mga retaining wall, katulad Mhm. ng mga downspout, yung mga imbornal po, ganun. Mhm. Kinurakot po nila para bumagsak. Kung Mhm. sino pa po yung mga tunaan mga kapilipino nila, dinadown po nila yung samahan nilang Pilipino. Iyon nga no. Familiar ka ba sa nangyari kahapon, yung malawakang protesta sa Luneta? Opo. Yung yung kalaban po nila yung mga pulis, yung nagbabatuhan ng mga bote. Yun nga, nagkaroon kasi ng riot. Pero, ng riot. ang punto lamang talaga sa Luneta, maayos naman talaga ang pagpoprotesta. Opo. Nag-iba lamang ng lugar, may mga nakikisalo. Opo. Halimbawa, kunwari nangyari yan, halimbawa, sasali ka doon sa protesta na yun sa tingin mo? Sa akin po para sa hindi. Mas maganda na lang po yung sila yung mag-ayos, hindi na po kayo makikisali kasi bukod sa lahat, wala naman kaming kakayan. Bukod sa mahirap din kami. Ba't ka pa sasali sa mga ganun? Kasi, siyempre, isipin mo na lang din yung mga pamilya mo. Kasi sa tanan ng buhay natin, mahirap man na mayaman, dapat pantay lang talaga. Kung sa nila. Oo, I see. Ngayon, ito po. May iba mga kaito na tanong, para mas ating maintindihan yan, sundan po ito, no? Tanong ko namang sa inyo, kayo ba isang mabuting tao po? Hindi rin po. Bakit? Kasi po, may time po pag nagalit ako, nakakapanakit po ako, pero nagsisisi po ako kasi kasalanan ko po yun. Hindi ko rin ginusto yung nangyari, dala lang ng galit. Pag sobra-sobra na po, hindi na pinapakita yung tamang ugali na dapat. Iba rin po yung sinusukli ko. I see. Pero halimbawa, kunwari gusto mong ilagay sarili mo from 1 to 10. 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobra daw kayo mabuti. Saan niyo po ilagay sarili niyo from 1 to 10? Para sa akin, 4. Mga 4. Para sa'yo, pag narinig mo yung salitang mabuti, anong napasok sa isipan mo? Maganda kasi, siyempre, sasabihan ka ng mabuti. Parang nakakataba po ng puso. Anong ibig sabihin sa'yo ng mabuti pag narinig mo yan? Parang, tumulong ko po sa isang tao na nangangailangan. Tapos, mga nagbibigay ka ng mga gamit. Tapos para sa akin, mabuti na tumulong ako sa kanila. Para lang, yung di naman po kayamanan, basta kung ano lang po meron, yun lang po. Pero pag wala po. Sa pagiging matulungin, no? Mahilig ka ba magbasa ng dictionary? Tanong naman. Medyo po, pero minsan po nagbabasa ako. Dati nag-iiglesia ako ni Cristo. Tinigil ko po nung papabautista ako, yung sa ibabautista ka na po, yung babasbasan ka na po para maging iglesia ni Cristo. I see. Pero nagsasearch ka ba kay Google pag hindi mo naman isang salita? Opo, pag yung sa English. Ganito lang. Bigyan ko ng konting trivia, no? Sabi sa dictionary po, para daw masabi na good o mabuti, yan po may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw wala siyang ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Ngayon, tingnan natin itong mga mabibis na tanong kung tama talaga ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba'y nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Nakapagsinungaling po? Maraming beses na po. Yan ang problema. Lahat po tayo guilty kasi yun po matututo sa bata ang magsinungaling. Pero ito po, kayo ba'y nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, nangopya, nagpakopya ka. Yan yan, no? Imagine mo, nandiyan yung police station sa Dicalayan, kunwari lamang ubos po tayong lahat. Kasi doon pa lamang, may trust issue ng mga tao sa atin. Kaya minsan nga, pag nagnakaw ko kunwari isang bagay, ang sama na kagad tingin sa atin. Kasi lumalabas, yung karakter natin, na-apekto talaga. So, ano pa kung sa malaking halaga yan? Kaya talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nakakaranas ba kayong magalit sa isang tao? Opo, nakakaranas. Nawawala ba ang stress niyo pag nagagalit o lalong tumitindi po? Nawawala naman po pag nagsisigarilyo po ako. I see. Pero syempre, halimbawa, kunwari sinasaktan ka, kunwari isang tao, no?
Syempre, kala ko naman sabihin hindi ka nasasaktan, pero sa loob ng puso mo, parang gusto mo nang manampal o manuntok, pero sa isip lamang. Hindi mo talaga siya gagawin. Yun nga lang, hindi nga po tayo nakapatay ng tao, pero nakapatay naman tayo sa puso ng masasakit na salita. Opo. Kaya ang totoo talaga, tayo dito ay guilty. Pero ito pa po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan naglalakad kayo, bigla kayo nadulas, napa-OM, alam nyo na po yun. Hindi naman. Pero familiar kayo doon. Opo. Yun yung kunwari ginagamit ang pangalan ng Panginoon ng biglaan, randomly, maliban sa pagsasamba o pagdadasal. Ang tawag doon kasi ay blasphemy o pambabastos. Opo. At may mga tao talagang guilty po talaga dito. Lilinawin ko po sa inyo, no, hindi ko yung sinisiraan, hindi ko yung husgan. Kasi yung mga tanong na yan ay tanong po ng bawat isa sa atin. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi to pananakot, at haharap tayo sa tinatawag na Judgment Day sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, kayo ba'y guilty o innocent po yung tao? Guilty po. Guilty. Saan kayo pupunta halimbawa pag kayo namatay? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Hindi ko po masasabi. Kasi pag minsan po, wala naman po talagang napunta talaga man minsan sa langit pag masama. Talagang sa lupa yung bagsak mo. Pero sa tingin mo hindi ka sure kung saan ka pupunta? Oh, hindi po. Hindi ko po alam. Okay, kunwari bigyan natin to na isang halimbawa. Halimbawa, may isang kriminal. Iba naman to. Nagnakaw siya ng pera sa bangko. Nung siya hinuli ng pulis at siya dinala sa korte para siya litisin, ito ang sasabihin ng kriminal sa judge. Judge, guilty po ako sa nagawang kasalanan. Pero, hindi ko po alam kung saan ako pupunta sa ginagawa ko. May syempre, kalokohan naman, sasabihin ng judge, ano pa yung sasayo hindi mo alam? May nagawa kang krimen. Ibig sabihin, alam mo, pag may ginawang krimen, haharapin mo ang magiging kaparusahan. Opo. So, ano man mangyari, kailan niya pagbayaran, kailan talaga siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Tama. Ngayon, yung pong sinasabi ko po kasi, ay parang ganyan din po ang sinasabi ng Biblia. Nasabi sa Biblia, ang mga tao pong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba pong mga nilabag mula sa 10 utos ng Panginoon, magaano mabigat, ay walang makating sa langit, hindi makikita ang krimen ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Simple lamang tanong ko lang sa inyo, kayo ba ay nag-alala sa sinasabi ng Biblia na maaaring kayo po ay sa impyerno pupunta, pero hindi lang po kayo, tayo pong lahat, kasi may nagawa po tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba ay nag-alala po ba dito? Opo, nag-aalala rin po. Ano man po mangyari? Sige, may sabihin ka ba? Kasi po, siyempre, pag namatay ka, pag napunta ka sa impyerno, parang ang pangit naman tignan ng kaluluwa mo na susunod. Well, totoo naman kasi sa Biblia kasi sinasabi talaga ang impyerno ay nangangalit o nagbabaga ang apoy na kung saan walang katapusang paghihirap at isa lahat nilikha ng Panginoon yan para makamit ang hustisya. Marami kasi nagsasabi daw demonyo daw ang gumagawa niyan ng impyerno. Panginoon rin ang gumagawa din yan. Ano mang mangyari, dapat tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Oo, bigla lang itong interview na to kasi ako'y paikot-ikot lang po dito. Talagang sinasadya ko pong mag-ikot para maghanap kahit po na bagyo. Pero don't get me wrong po, wala akong masamang intention kahit pag gumabi ng ganitong panahon. Meron lang po akong malasakit po sa mga taong katulad nyo kasi po buhay pinag-usapan natin. Tanong ko lamang, mahal mo ba sarili mo? Opo. 100% sure? Walang katapusan. So kunwari may nagawa kang isang krimen, kahit ano yan, mahal mo pa rin sarili mo? Opo, mahal ko pa rin po. Tama lang. Kasi ikaw yun eh. Opo. Tayo ba'y perfectong tao? Hindi po. Yun yung problema, no? Wala talagang perfecto sa atin. Opo. Pero may mga taong kapag tinamaan ng matinding kasalanan, feeling nila wala na silang kwenta. Feeling nila depressed na. Bigyan huwag ka na magulit, bigyan may tatalo na lang dito sa ano. May mga ganun nangyayari. Kasi di natin alam. Kaya minsan makikita natin, talagang lahat tayo nakakaranas ng iba't ibang mga pagkalugmok sa kasalanan. Pero kaya nga naimbento ang salitang aral o lesson, kasi makakaranas talaga tayo ng masasakit muna bago tayo matututo. At pag nangyari kasi yon, ibig sabihin, iiwasan natin ang kapahamakan. Kaya ano man mangyari, dapat natin mali ang sarili natin. Subalit ito yung problema. Sabi kasi sa Biblia, pag po tayo namatay, lahat po tayo ay uhusgahan talaga ng Panginoon. Hindi lang sa mabuti, pati sa masamang ginagawa natin. At ang masakit nga lang po dito, ang Panginoon, hindi niya pinalalampas ang kasalanan na ginagawa natin. Kaya impyerno ang naghihintay sa atin. Pero may solusyon para magbago natin. Narinig yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Hindi po masyado. Hindi pa.
Eh, ang salitang awa, kayo ba'y nahingi ng awa sa araw-araw? Opo. So, just, Tama. Kasi when you say po mercy o awa, yan po'y paghingi sa tulong ng Panginoon. Yung inamin natin tayo po'y makasalanan, inamin natin tayo po'y mahina, at tayo po'y humingi ng tulong sa Kanya. Ibig sabihin, nagpapakumbaba tayo sa harap ng Panginoon. opo. Kasi alam ng Diyos natin ang Kanyang awa para hindi tayo mapahamak. Kasi kung wala ito, impyerno talaga ang nag-aabang hindi lang sa iyo, sa atin lahat. Kaya napakabigat talaga pag tayo may nagawang kasalanan. Pero dahil sa mercy o awa ng Diyos, ibig sabihin, meron pong pag-asa. At pag nangyari yon, ito na po yung tanong. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po'y makalis po sa judgment day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahamak? Siya po yung nagbayad ng mga kasalanan natin para hindi po tayo maparusahan. Naniniwala ka doon? Opo. Tayo po lahat ay makasalanan, hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo, tama. Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binuwis po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyo, sa ating lahat-lahat. Wala siyang ginagawang masama kasi gusto niya magmalasakit. Kasi si Jesus, nung siya naging tao, ang mission niya talaga ay maibahagi ang katotohanan sa mga taong tulad natin kasi mahal niya ang mga tao. Tama po. Pero ang mga tao naman, ikinululugmok siya. Sa anong dahilan? Kaya nagbahagi lang ng katotohanan. Eh, wala man siyang pinatay na tao. Opo. Pero yun yung mahirap. Kasi si Jesus, alam niya na ang pagbubuhis ng kanyang buhay ang maging kapalit dahil sa katotohanan. Kaya nga siya tinorture, pinahirapan, iniwan pa sa ere, hindi yan hugot, at pinatay ko siya sa krus ng Kalbaryo. Ipinako doon. Pero siya ay Diyos kasi alam niya na kailangan niya itong gawin para mapuksa ng ang kasalanan. Kaya siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong natalong kasamaan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, para maligtas ang isang tao, wala yan sa mabuting gawa, kundi nasa biyaya o regalo ng Diyos. At may dalawang bagay po para makamit yan. Una, narinig nyo na ito yung una eh. Narinig mo yung salitang repentance? Hindi po masyado. Nabanggit mo na kanina sa Tagalog yan. Ano may idea nun? Ano kaya sa Tagalog na repentance? Nabanggit mo na yung kanina. Nagsisimula sa letter P. Pagtanggol. Hindi. Malapit na yung sinasabi. Hindi pagtanggol. Nabanggit mo na yan. O sirit na. Spirit na lang. Sirit na. Pagsisisi. Sa kasalanan. Nabanggit mo na siya. Di ba? Pag sabing repentance, pagsisisi sa kasalanan. Parang ganito lang yan. Pag ba kayo ay nagkasakit, makakapunta kaya ka dito sa lugar na to? Kunwari hindi naulan. Hindi po. Di ba? Kasi hindi mo magagawa yung lahat-lahat. Siyempre, kaloko yun, naulan din. Naliligo sa ulan. Ang punto lamang, gusto natin talagang gumaling. Opo. Pag po tayo may nagawang kasalanan, talikuran, pagsisihan, at babaguhin ating kaisipan. Parang halimbawa lamang, kunwari nagnakaw ka ng, sabihin natin ng pera, piso, kunwari lamang. Ibig sabihin, pagkatrabuhan mo, na hindi ka magnakaw. Mag-iipon ka ng pera, magtatrabaho ka, para hindi ka magnakaw. Ganun ang pagsisisi. Babaguhin ating kaisipan. Repentance. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nawatin dalawang bagay na yan, ay check, pwede patawarin ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron lang ako mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo, nagsasabi naman po. Pag-iisipan nyo po bang ating napag-usapan po? Opo. Meron ba yung Bible sa inyo mabahay? Wala naman. Ah, wala. Pero nakakapagbasa naman kayo. Opo, minsan sa mga kung lumalabas po sa Facebook. Magbabasa naman. Ganito lamang yan. Pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Kakain. Di ba araw-araw? Kasi kung hindi, magkakasakit po tayo. So pag tayo ay nagugutom, kakain tayo. Opo. Pag po tayo may nagawang pag tayo ay magbabasa ng kanyang Biblia, kanyang salita, gagawin natin yan kasi pagkain yan sa spiritual natin. Kaya tayo dito sa mundo na to ay para makilala ng Panginoon at siya malugod natin habang buhay. Dahil to summarize lamang bilang pagtatapos, ang masamang balita, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po tayo ay sa impyerno pupunta. Yan ang hustisya ng Panginoon sa ating lahat-lahat. Pero mabuting balita, maraming maliligtas. Hindi nga na po lahat. Siyempre maganda po kung tayo po talaga ay nagsisi po sa kasalanan, repentance, at nanampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior.
Repentance and faith. At pag nangyari yan, ay tsak, pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, maraming saan po dito sa Orsa to. Meron ba yung katanungan po? Wala naman. So, kung nakatanong po, kung nagpapasalamat dito sa Orsa to, mag-ingat po kayo, stay safe po, stay dry po, and God bless po sa inyo, at advance Merry Christmas na rin po. Salamat po sa inyo. Din po.